Elfili, di ba sabi natin, continuation na siya ng No Limit Tangere, pero more on siya yung ano eh, ang pinyo kasi doon, siya yung parang nagsasalaysay ng totoong talang buhay talaga ni Crisostomo Ybarra. Kasi sa No Limit Tangere, parang yung pag-iibigan lang nila ni Maria Clara yung nakikita. Pero sa Elfili, mas yung political side, mas yung personal side ni Crisostomo Ybarra yung nakikita sa Elfili Mysteries. Si Rizal sa dati niyang sa NOL, yung pagkatao niya sa NOL, sobrang kabaliktad yung character niya sa siya yung way ng pag-iisip niya, mas tumapang siya ng pagdating natin. Wala, okay lang. Mas gusto ko siya kaya sa NOL. Okay rin lang. Parang nag-represent niya talaga yung kalagayan ng Philippines. Kasama na yung LP. Nabasa ko siya nung nag-aaral pa ako ng high school. Ngayon, ngayong ano na to, nakalimutan ko na nung nangyari doon sa libro. Para sa para sa Pilipino, para sa atin, gano'n. Para kalaya. Baka basta gano'n, hindi ko na siya maano talaga. Ano bang masasabi mo tungkol sa El Filibusterismo? Tungkol doon sa libro, parang continuation nga siya ng Noli. Tapos, pero parang nag-iiba na yung yung flow kasi from ano ba? Passive na Ibarra. Ewan ko kung tama yung word na passive, pero nag-iba na siya nung in-acquire na niya yung katawan ni Simon. Tapos, Oh well, ang libro na never kong enjoy. Kasi walang kwenta. Ano yung El Filibusterismo ko, yung libro ni Rizal. masasabi ko lang, ayos pag-aral. Ano pa ko? Kahit paano ko naalala niyo ba yung libro ni Rizal? Nabasa niyo ba sa... Kasi hindi mo man napag-aralan yun eh. Sige po. Ako sa Elfili. Lang, hindi ko nga inaabot yun. Sumagot ka nga! Binibidyohan to! Hindi ko nga inaabot yun. Elfili, hindi ko nakalimutan ko na yung kasaysayan yan. Hindi ako mapasok dyan. Ano ba yan? Science? Elfili ay sinulat ni Rizal kasunod ng No Limit Tangere kasi parang siya yung solusyon dun sa mga problema na inilahat niya dun sa nauna niyang nobela. Tapos dito rin, binigyan niya ng halaga yung edukasyon bukod sa revolusyon na sinasabi nila. Pero dito, parang hangarin niya talaga yung makabayang pagpapalaya kagaya ng hangarin. Yung Elfili, sequel siya sa No Limit Tangere na reflect niya yung mga issues noon about sa government, sa lahat-lahat ko, yun. Di ba ang Noli, pinahayag na ni Rizal kung ano yung social cancer ng lipunan sa Noli. Tapos sa Elfili naman, nagbigay na siya ng solusyon kung paano ba mawawala. Or, yun nga, yung social cancer na yun. It's either by revolution or anong tama? Yun yung peaceful na pamamaraan. Ayun. Yung Noli sa Elfili, ang pagkakaiba naman nila kasi yung Noli nag-focus siya sa pag-criticize nila sa simbahan, sa clergy in general. Pero unlike yung Elfili kasi, kiniticize niya na kagad diretso yung gobyerno na kailangan ng magkaroon ng pagbago, kailangan ng gumalaw ng mga tao. Dito din pinapakita yung confusion ni Rizal kung kailangan bang magkaroon ng revolusyon. Kasi talagang kailangan na, pero paano? Yung peaceful ba? Na katulad nga ng sabi ni Yule dito, or yung na makikita naman natin sa isa sa mga chapters doon, nung kay Simeon, diba? Pero yun, nag-research siya na kailangan ng revolusyon, pero sa ibang paraan. At itong Elfili ay inalay niya para sa tatlong pare, si Gombursa, dahil unfair nga yung ginawa sa kanila ng gobyerno. So, in general, ang Elfili ay reflection lang. Pero mas strong na dito yung
mas strong na yung opinion ni Rizal, mas concrete na yung ino-offer niya, unlike sa Noli. Kaya nga, na-create si Simeon na isang demonical figure. Yun.